Napatigil ka na ba upang ipakita kung bakit ang ilang mga tao ay nakatira na may katahimikan, maabot ang kanilang mga layunin at tila may kontrol ang lahat, habang ang iba ay nahaharap sa patuloy na pagkatalo? Nakakaramdam ng mga biktima ng mga pangyayari at hindi na makawala sa lugar. Ngayon ay ibubunyag ko ang isang bagay na kakaunti ang mailakas ng loob na magsalita ng bukas. Hindi ito isang ipinagbabawal, immoral o mahiwagang kaalaman, ngunit ang mga simpleng katotohanan, at tiyak sa kadahilanang ito, hindi pinansin ng nakararami. Tinatanggap lamang ng mundo kung ano ang maiintindihan nito. Lahat na nakataka sa panuntunang ito ay maaaring magamit laban sa iyo. Ito ay mahirap, ngunit ito ang katotohanan. At kung susundin mo hanggang sa huli, natuklasan mo ang 12 mga prinsipyo na nasubok sa pamamagitan ng oras, ang karunungan ng mga henerasyon at ang aking sariling tilapon. Ang pangalan ko ay Paul, at sa loob ng maraming taon ay napansin ko ang mga kaibigan na mawalan ng kapalaran para sa pagtitiwala sa mga maling tao. Ang mga pamilya na nahuhulog dahil sa hindi magandang inilagay na mga salita, at napakatalino na mga ideya ay nawasak dahil may nagbahagi sa kanila na hindi niya dapat. Sa makatuwid, napagpasyahan kong ibahagi ang natutunan ko, hindi lamang bilang teorya, ngunit bilang mga aralin na humuhubog sa karakter, tinuturuan kanila na mag-isip ng mas malalim at gumawa ng mga pagpapasya na tumutukoy sa kurso ng buhay. Ang ilan sa mga alituntuning ito ay maaaring mukhang malinaw, ngunit ang pagkakaiba ay ang pag-alam kung paano at kailan ilalapat ang mga ito. Ang iba pang mga katotohanan ay sumasalungat sa intuition at hamunin kung ano ang lagi mong pinaniniwalaan. Sila ang naghihiwalay sa mga umiiral lamang mula sa mga nagtatayo ng kanilang sariling katotohanan, lumampas sa mga limitasyon at maabot ang tila imposible. Magbibigay ako ng isang personal na halimbawa. Noong siya ay bata pa, naniniwala siya na ang ganap na katapatan ay ang pinakamahusay na patakaran. Malinaw akong nagsalita tungkol sa aking mga plano, nagbahagi ng mga ideya nang hindi sinala kung sino ang nakikipag-usap. Ang resulta, miss ko ang isang pagkakataon na itinayo ko ng may maraming pagsisikap dahil lamang sa isang tao na ginamit ang aking mga salita laban sa akin. Ito ay isang masakit ngunit kinakailangang aralin, hindi lahat na mahalaga ay dapat sabihin ng malakas. Mula roon, napansin ko ng higit pa, nakikinig ng mabuti at tinukoy kung sino ang talagang karapat, dapat sa aking kumpiyansa. Sa paglipas ng panahon, naintindihan ko na ang totoong kapangyarihan ay sa kung ano ang iyong pinapanatili para sa iyo, hindi para sa pagiging makasarili, ngunit sa pamamagitan ng karunungan. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang mga alituntuning ito, ngunit may babala, hindi sila para sa lahat. Ang mga ito ay para lamang sa mga handang talagang marinig, isagawa at hindi lamang archive, ngunit mas maraming impormasyon. Kung gusto mo lang manood at kalimutan, walang magbabago. Ngunit kung bukas ka upang sumipsip ng mga ideyang ito, ilapat ang mga ito sa araw na batayan at gawing aksyon, ang iyong buhay ay maaaring gumawa ng isang ganap na bagong kurso. Kasama sa mga alituntuning ito mula sa mga salitang pinili mo sa paraang nakikita mo ang mga tao sa paligid mo. Ang bawat isa ay tulad ng isang susi na magbubukas ng mga pintuan para sa isang mas malakas, independenteng at matalinong bersyon ng iyong sarili. Sundin hanggang sa huli, dahil kung ano ang malalaman mo dito ay hindi lamang maluwag na mga tip, ngunit isang sistema na may kakayahang baguhin ang iyong relasyon sa trabaho, relasyon at, higit sa lahat, sa iyong sarili. Ginagarantiyahan ko na pagkatapos malaman ang mga alituntuning ito, hindi mo nais na mag-isip muli tulad ng dati. Kaya maghanda ka. Ang ibabahagi ko ay hindi lamang teorya, ito ay karunungan na naipon sa loob ng mga dekada, na hinuhulaan sa mga pagkakamali, mga hit, ananakit at mga nakamit. At ngayon siya ay nasa loob niya. Pumunta tayo sa mga prinsipyo na maaaring magbago ng iyong buhay hanggat alam mo kung paano gamitin ang mga ito ng may pag-unawa. Alalahanin, ang mundo ay hindi laging handa na tanggapin ang katotohanan, at kung minsan maaari itong i-distort ito laban sa iyo. Ang unang prinsipyo ay upang makabisado ang kapangyarihan ng mga salita. Mayroon silang lakas upang lumikha ng mga pagkakataon o sirain ang mga landas. Nakita ko, mula sa karanasan, bilang isang walang pag-iingat na puna ay maaaring magamit upang sabotahe ang mga taon ng pagpaplano. Bago ka magsalita, tanungin ang iyong sarili, makikinabang ba ito o magbubukas lamang ng mga paglabag sa iba na makagambala?
Ang pangalawang prinsipyo ay hindi kailanman ibunyag ang lahat ng iyong mga titik. May mga tao na sinasamantala ang kanilang transparency. Sa kabataan, nais kong tulungan ang lahat at ibahagi ang aking mga proyekto ng walang reserbasyon, hanggang sa napagtanto ko na ang ilan ay gumagamit ng impormasyong ito laban sa akin. Nalaman ko na ang totoong karunungan ay hindi pinag-uusapan ang lahat, ngunit sa alam kung kailan ang katahimikan ang pinakamahusay na kaalyado. Ang pangatlong prinsipyo ay ang pagmasdan bago paghusga. Kapag sinimulan kong pag-aralan ang mga tao at mga sitwasyon ng mas maingat, nang walang pagmamadali upang gumuhit ng mga konklusyon, nalaman ko kung gaano karaming mga mahahalagang bagay ang nakatago sa likod ng mga pagpapakita. Makinig, manood at pagkatapos ay kumilos. Karamihan ay nakikita lamang ang ibabaw. At, ngunit ang isang detalye ay maaaring baguhin ang buong senaryo. Ang ika-4 na prinsipyo ay upang makita ang pera bilang isang tuol, hindi bilang isang layunin. Maraming tumatakbo pagkatapos ng kayamanan, iniisip na magdadala siya ng kaligayahan, ngunit nakita ko ang mga mayayamang tao na nawalan ng kalusugan, pamilya at mga kaibigan sa proseso. Ang pera ay isang paraan upang matupad ang mga pangarap, makakuha ng kalayaan at lumikha ng mga pagkakataon. Huwag hayaan siyang kontrolin ang kanyang buhay. Ang ika-5 prinsipyo ay upang magtiwala, ngunit upang suriin. Sa paglipas ng mga taon, nagtiwala ako sa maraming tao at kung minsan ito ay mahal. Hindi mo kailangang maging mapang-uyam, ngunit ang pagsuri sa mga hangarin at katotohanan ay mahalaga upang maiwasan ang mga traps. Ang balanse sa pagitan ng tiwala at kahinahunan ay ang susi sa pangmatagalang tagumpay. Ang ika-6 na prinsipyo ay upang malaman mula sa mga pagkakamali ng iba. Hindi kinakailangan na madapa sa lahat ng mga bato upang lumago. Nakita ko ang mga kasamahan na nawala ang lahat ng sumusunod sa mga fads o mababaw na payo nang hindi sinusuri ang mga kahihinatnan. Ang pag-aaral ng mga bahid ng iba ay nagbigay sa akin ng mga pakinabang na hindi ko makukuha kung ako ay nakasalalay lamang sa aking karanasan. Ang ika-7 prinsipyo ay upang pahalagahan ang oras higit sa lahat. Ito ang pinakamahalagang tampok at ang isa lamang na hindi mababawi. Sa kabataan, nag-aksaya ako ng maraming oras sa mga walang laman na talakayan at pag-usap ng walang layunin. Ngayon alam ko na ang totoong karunungan ay upang mamuhunan sa bawat minuto na lumalagong, kaalaman at ang mga taong talagang mahalaga. Ang ika-8 prinsipyo ay upang linangin ang kalmado bilang isang mapagkukunan ng lakas. Sino ang gumanti sa emosyon sa bawat sitwasyon ay karaniwang nawawalan ng kontrol. Pinapayagan ka ng serenity na makita ang lampas sa halata, gumawa ng mas maraming mga pagpapasya, at huwag hayaang magdikta ang mga damdamin sa iyong mga aksyon. Kadalasan, ang katahimikan at pasensya ay bumubuo ng mas malaking resulta kaysa sa pagkabalisa. Ang ika-9 na prinsipyo ay upang mapanatili ang iyong mga lihim at kaalaman. Nakita ko ang mga tao na nawala ang lahat para sa pagbabahagi ng labis sa mga hindi maaaring pahalagahan o ginamit ang impormasyong ito laban sa kanila. Ang kaalaman ay kapangyarihan, ngunit gumagana lamang ito sa iyong pabor kapag alam mo kung kailan at hatiin. Ang ika-10 lihim ay upang tumuon sa iyong sariling paraan. Huwag ihambing sa iba. Laging may mas matagumpay, mas matalinong o mas mayamang tao. Ngunit ang iyong lakas ay nasa iyong natatanging kwento at ang paraan na maaari ka lamang maglakad. Tumutok sa iyong pag-unlad, sa iyong mga layunin, at ang tagumpay ay natural na darating nang hindi kailangan upang masukat ang iyong sarili sa mga pamantayan ng iba. Ang 11 prinsipyo ay nagpapakita na ang tunay na karunungan ay nagmula sa karanasan, hindi lamang mula sa mga libro. Nag-aalok ang mga libro ng kaalaman, ngunit ito ang mga sitwasyon ng buhay na nagtuturo ng malalim na pag-unawa. Naaalala ko ang isang sandali nang halos mawala ko ang lahat at natutunan ang isang aralin na walang teorya na maibibigay sa akin. Alamin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon, pag-aralan ang mga resulta at kunin ang mga konklusyon. Ang buhay ay ang pinakamahusay na guro, magkaroon ng kamalayan sa iyong mga aralin. Ang ika-12 at huling lihim ay upang linangin ang pasasalamat at sangkatauhan. Kahit na natutunan mong manahimik, maging maingat at madiskarteng, hindi kailanman itabi ang kakanyahan ng tao. Salamat, ang halaga kung sino ang nasa tabi mo at alam kung paano magpatawad ay mga katangian na nagbabago ng kaalaman at kapangyarihan sa isang bagay na tunay na makabuluhan.
Kung wala ito, kahit na ang pinakadakilang mga nagawa ay nawala ng kahulugan. Ang bawat isa sa mga lihim na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit tiyak na ang kamalayan ng application na naghihiwalay sa mga umiiral lamang sa mga talagang namumuno sa kanilang buhay. Ang karunungan ay hindi limitado sa magagandang talumpati. Inihayag nito ang sarili sa mga tahimik na aksyon, matulungin na pagmamasid at mahusay na, calculated na mga desisyon. Ngayon, sumasalamin, alin sa mga alituntuning ito ang iyong isinasagawa? Alin ang kailangang isama ngayon? Ang mga ito ay tulad ng mga tuol kapaki-pakinabang lamang sa mga kamay kung sino ang marunong gamitin ang mga ito. Ang kaalaman ng walang pagkilos ay walang laman. Magsimula sa mga maliliit na hakbang, piliin ang iyong mga salita ng mas mahusay, tandaan bago ka kumilos, protektahan ang iyong mga plano, pahalagahan ang iyong oras. Bawat araw, gumawa ng isang hakbang upang maging mas matalino, mas malakas at mas may kamalayan. Maaaring mukhang ang mga lihim na ito ay masyadong halata upang makagawa ng pagkakaiba. Ngunit ito ay eksaktong mga simpleng katotohanan, hindi pinansin ng nakararami na sila ang naging kanilang pinakamalaking kalamangan. Ilapat ang mga ito ng may pagpapasya, pagtitiyaga at katalinuhan, at makikita mo ang mundo sa paligid mo. At narito ang isang huling payo, kung nais mong magpatuloy sa pagtanggap ng praktikal na karunungan na ito, batay sa mga tunay na karanasan at hindi lamang mga teorya, sundin ang channel na ito. Ang susunod na nilalaman ay magiging mas malalim na may mga konkretong tool upang mailapat ang mga alituntuning ito sa araw-araw na buhay, dahil ang tagumpay, kaligayahan at panloob na lakas ay hindi bunga ng pagkakataon, ngunit mga pagpipilian sa kamalayan. Ang buhay ay maikli na gugugol sa mga walang laman na pag-usap o walang batayang takot. Gumamit ng bawat araw upang maging mas mahusay. Tandaan, ang tunay na lakas ay ang pag-alam, pagpapanatili at pag-apply sa tamang oras. Ngayon nakilala mo ang 12 mga lihim, ngunit bukas ang iyong buhay ay depende sa kung paano mo ito isasagawa. Panatilihin ang mga ito bilang mga instrumento ng kapangyarihan, gamitin ang mga ito ng matalino at magbubukas ang mga bagong pintuan. Salamat sa kasamang malayo. Mag-apply, kumilos at obserbahan ang pagbabago. At huwag kalimutan, mag-subscribe sa channel upang hindi mawala ang susunod na mga aralin, totoong mga kwento, bihirang mga tool at karunungan na kakaunti ang maglakas, loob sa pagbabahagi ng bukas. Mabuhay ng may layunin, gumawa ng matalinong mga pagpapasya at tandaan, ang lakas na kailangan mo ay nasa loob mo. Ang tanong ay, gagamitin mo ba ito? Hanggang sa susunod,